Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pupupuri sa iyo, Panginoon, ay dapat lamang ibigay sapagkat ang araw na ito ay isang malaking biyaya mula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa mga resources, sa mga bagay na nangyari sa amin sa araw na ito, na napaglabanan namin, napagtagumpayan, dahil ikaw ang naging inspirasyon namin, Panginoon. Kami lumalapit sa iyo na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Alam namin, Panginoon, na marami kaming nagawa't nasabi na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, O Lord. Linisin mo po ang aming puso at bigyan mo kami ng kalakasang espiritual, Panginoon. Panginoon, ano man ang dinadala naming pagsubok sa pamilya, sa sarili, sa mundo, ikaw, Panginoon, ang magpagaan. Tiwala kami sa iyo, maniwala, manindigan kami na ikaw ang Diyos na laging nandyan para sa amin, no matter what. Panginoon, bigyan mo ng karunungan at kababaang loob ng iyong lingkod, na ikaw ang bigyan ng karangalan sa Facebook Live na ito. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento, O Lord. Sapagkat kahit ako ang nagsasalita, ay nakikinig ako sa iyong mensahe. Ama, patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Lagi naming isa puso na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay puspusin ng bawat isa. Ano man ang ginagawa namin sa oras na ito, bigyan namin ng puwang sa aming puso ang iyong mabuting balita. Panginoon, ikaw ang dahilan ng bawat katatagan na nagagawa namin. Ikaw pa rin ang maging dahilan para kami ay magbalik loob sa iyo, iwanan ang aming mga kahinaan sa taong ito upang ang pagpasok ng taon kung loloobin mo pa ay manguna ang iyong kaningningan sa bagong taon. Turuan mo kami, Panginoon, na ang mabuting balita sa araw na ito ay magkaroon kami ng pagninilay sa aming buhay. Ang lahat ng ito'y darahin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri namang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo.
Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, ay natagpo ang nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magiging tagapagligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglili ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel, na ibig sabihin sa kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So, masasabi po natin na ang Panginoon, lalo sa panahon na ito, ay inaalala natin ang kanyang pagsilang. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. Salamat sa Panginoon. Ngayon po ay December 18, 2025. At ang Thursday Gospel po ang pagninilayan natin bilang pagkain spiritual. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong 2019. At salamat po sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit niya upang instrumento lamang sa everyday gospel o pagkain spiritual po natin. Ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan, sa Pokong Katoliko. At yun nga po, tayo ay nakakain ng umagahan, tanghalian, merienda, mamaya hapunan. Hindi mga pagkain pisikal. So kailangan din natin ng pagkain spiritual. At nawa, nagkakaroon tayo ng desire na makarinig ng mabuting balita sapagkat ito ang ating pagkain mula sa Diyos, no? So, ang senaryo po ng mabuting balita ay pagpapakita ng anghel sa panaginip kay Jose. Ang senaryo po ng mabuting balita sa araw na ito ay yung magpapakasal na sana itong si Jose at si Maria, pero yun nga po, naunahan ng pagbubuntis ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat siya ang tinakda ng Diyos Ama, si Maria, na magdadala sa ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. So sa mga panahon yon, isang malaking kahihiyan na hindi pa kayo kasal pero nabuntis na yung babae. So binalak ni Jose na hiwalayan si Maria, hindi dahil sa hindi niya mahal, kundi dahil nga sa kalagayan ni Maria. And sa panaginip ni Jose ay nagpakita nga anghel at sinabing huwag siyang matakot kasi may plano ang Diyos Ama na sila ang gagawing magulang dito sa mundo na isang tagapagligtas. Ayun ang Panginoong Jesus. So, pagkagising ni Jose mula sa kanyang panaginip, anong ginawa niya? Sinunod niya yung sinabi ng anghel. Amen. Kung ano yung naging instruction, mga sinabi ng anghel dun sa panaginip, sinunod ni Jose. So, ang word for the day natin ngayon ay ang panaginip. Panaginip, no? Lahat naman tayo nananaginip. Siguro ang taong hindi nakaranas magkaroon ng panaginip. At kung mapapansin nyo sa panaginip natin, hindi natin
mahulaan kung ano yung panaginip natin mamaya. O kung minsan, hindi na natin naaalala ano ba yung panaginip natin kagabi. Sa madaling salita, kapag panaginip, wala na tayong control. Hindi na natin magamit ang ating free will. Hindi kamukha ng paggising tayo, kapag gising yung ating diwa, nagagamit natin yung ating free will na pumili kung anong gusto nating isipin. Kasi di ba meron sinasabi na daydreaming, no? And kasi alam naman natin na kapag tayo ay gising, yung ating isipan, gumagana kung ano-anong naiisip. Pero once na nakatulog na tayo, wala na. Yung free will natin, hindi na natin makontrol. Sa madaling salita, para tayong buhay na patay kapag tulog tayo. At ang Diyos lamang ang magdidesisyon kung gigisingin pa tayo sa panibagong araw. Kaya itong araw na to na nagising tayo, ito ipiyaya ng Diyos. Amen. Kung tutusin si Jose, nung siya nakatulog at naginip, nagpakita sa kanya anghel, pwede namang sabihin ng Diyos, ay, nagbago na isip ko, wag na ituloy yan, hindi ko nagigisingin si Jose. Hindi ba? Ano po ibig sabihin? Tayong lahat, sa bawat pagising natin sa panibagong araw o panibagong umaga, yan ay isang malaking biyaya sa Diyos. At kasi, yun nga, hindi na natin nakokontrol ang ating mga emosyon, ang ating mga inaiisip, ang ating paggalaw, kapag tayo tulog. Para talaga tayong patay. Kaya nga kung minsan isipin mo, yung hinihigaan nating kama, yun ay ating ataol pag tayo tulog. Amen? And of course, sa panaginip, minsan naaalala mo na, ay, ito yung napanaginipan ko. At saka yung minsan, di ba may mga panaginip na magulo? Minsan may mga panaginip din na may mga taong hindi mo naman iniisip, pero nagpapakita sa panaginip mo. O kaya, may mga panaginip na, para ako kasi minsan naramdaman ko, noon pa no, na naginip ako, na lumulutang daw ako. Hindi pa ako nakakilala sa Diyos na lumulutang ako sa panaginip ko, tapos nararamdaman ko yung hangin sa panaginip ko. Tapos parang makulimlim siya. Tapos yung paglutang ko is paatras eh. Yun ang, hindi ko natatandaan ko yun hanggang ngayon, no? For how many decades na, no? And meron namang mga panaginip na yung bigla na lang may magpapakita sa yung tao na matagal mo na hindi nakikita. Halimbawa, yung classmate mo. Tapos may mga panaginip na ito yung senaryo, tapos biglang maiiba yung senaryo. Siguro nakaka-relate kayo na sa ganung mga panaginip, no? O kaya meron namang ibang tao na nananaginip na nagsasalita. Meron namang ibang mga tao na nananaginip na naglalakad. Iba-iba eh. Pero unconscious yun. Hindi natin alam na gano'n na pala ginagawa natin. Na malalaman mo na lang sa asawa mo na, ganun ba? Pag ako pala nananaginip, nagsasalita ako. Kasi yung nanay ko, pag nananaginip yun, naalala ko noon, nagsasalita yun. At kinakausap ko siya, sinasagot ko siya doon sa kanyang panaginip, at sumasagot naman siya. So, yung ating panaginip is, siya parang napaka-misteryoso niya. Na, sabi nga nila sa science, yan yung subconscious mind natin ang gumagana dyan. Pero ang katotohanan dyan is, para tayong buhay na patay pag tayo ay tulog. At talagang ang Diyos ang didesisyon kung tayo ay bibigyan pa ng panibagong umaga. Amen. Kasi marami tayong nakasabayan na tao na natulog kagabi, hindi na nagising. Amen. Meron namang iba na hirapang matulog. Kailangan pang uminom ng sleeping pills. Kaya pag nagkakaroon tayo ng magandang tulog, pasalamat natin sa Diyos yun. Amen. Meron namang iba pa nagkakaedad na, maikli lang yung tulog. Meron namang pagkakataon na parang wala tayong panaginip. Di ba naranasan mo na panaginip? So, napakahalaga na sa atin na kung managinip man tayo, maganda man yan o hindi, ang point ng mabuting balita is sa panaginip, kontrolado ng Diyos ang ating isip, ang ating espiritu, ang ating katawang lupa, ang ating kaluluwa. Siya ang nagdesisyon kung anong gagawin ko dito, ano bang panaginip ang ibibigay ko dito, gigisingin ko pa ba to? Di po ba? So, mahalaga
nakamukha ni Jose na nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi nga yung mga instruction na huwag ka matakot. Si Maria ay magdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ganon din tayo. Sa buhay natin, kailangan kahit gising tayo, o kamukha kayong gising tayo, para tayong nananaginip. Ano ibig ko sabihin doon? Na kasi sa panaginip, ang Diyos ang nasusunod. Siya yung may control. Siya yung masusunod. So tayo, kahit gising tayo, dapat para tayong nananaginip in a way na kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang susundin natin. Siya yung may control. Siya yung mag-control sa buhay natin. Siya yung maging driver. Although we have the free will na gawin kung anong gusto natin, pero tayo ay magpa-sunod sa instruction ni God. Kasi ang pinakita na character ni Jose ay ang pagiging masunurin niya. Sabi nga ng mabuting balita, pagkagising niya, sinunod niya kaagad yung mga sinabi na anghel na pinasasabi ng Diyos sa kanya. Amen. At sana, kung ano man yung mga buhay natin ngayon, mga masasamang ugali natin, mga karanasan, sabi nga gumising na tayo sa pagkabangungot. At magising tayo sa panibagong umaga na ang Diyos ang unang nakikita, ang Diyos ang unang pinasasalamatan. Amen. Kasi, minsan ang nangyayari mula sa ating pagkatulog, pagkagising natin, parang, minsan feeling natin, ay, ordinary araw lang to. Araw-araw mo na ako nagigising, ordinary lang to. Hindi ordinary ang bawat paggising. Kasi nga, ang bawat paggising ay blessing. Hindi porke nagigising tayo ng Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Sunday, ay ordinaryo lang yan. Minsan naiinis ka pa na, ayoko nang magising. Trabaho na naman. Hindi ba? Meron namang iba na nade-depress na, ayaw na nilang magising. Gusto nila tulog ng tulog na lang. Amen. Sa buhay natin, gawin natin itong panaginip in a way na ang nakikita natin yung instruction ng Diyos. Managinip tayo in a way na kasama natin ang Panginoon. Amen. Si Jose na asawa ni Maria na naging tatay dito ni Jesus sa mundo, naging masunurin siya. At gayon din si Maria, ha? Ganun din. Nung nagpakita din sa panaginip at sinabing siya yung magiging ina ng tagapagligtas. Lahat sila, isa-isa ang pinakita ang pagiging masunurin. Yung pagsasabi nila ng, yes Lord, opo. Kahit malagay sa kahiyan si Maria, kahit malagay sa kahiyan si Jose, wala silang pakialam. Basta sinabi ng Diyos, wala silang pakialam kung anong sabihin ng mga tao. Sana ganoon din tayo, no? Wala tayong pakialam kung sasabihin ng tao na, kunyari lang yan na nagbalik loob sa Diyos, kunyari lang yan matulungin. Hindi. Kailangan lagi nating isipin na maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen. Siguro, pag natutulog tayo, minsan napapanagitan pa natin yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. Yung nanay nyo, tatay nyo, ganyan. Pero, ang punto dyan is, merong ibig sabihin din ang panaginip. Amen. Sabi nila, pagka nanaginip ka daw ng ano ba yun? Naginip ka daw ng dumi, pera daw yun. Pag ahas daw, ganito na. Pagka naginip ka daw na lumilipad ka, ganyan. Maraming interpretasyon ang panaginip. Pero ang mahalaga is idalangin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng magandang pagtulog. Amen. Sa Awit chapter 4 verse 4, isa to sa mga sinasabi ko bago ako matulog. Yung sabi ko, sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, O Yahweh, ang nangangalaga. No? Sa Awit 4:4 yan. Ibig sabihin, sa pagtulog ko, payapa isip ko. Kaya nga dapat bago ka matulog, walang galit, walang mga negative, walang basura sa ating isipan. Kasi hindi nga natin alam kung magigising pa tayo. Paano kung natulog tayo na puno-puno tayo ng galit, puno-puno tayo ng inggit, tapos matay na pala tayo, hindi na pala tayo gigisingin ng Diyos, no? Kaya napakahalaga na sa umaga, pagkagising, papasalamat sa Diyos.
kay maganda, kay hindi ang naging panaginip. Pasalamat kasi panibagong pagkakataon. At bago tayo matulog, humingi naman tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Kasi paghahanda naman yun na hindi naman natin alam kung tayo gigisingin ng Panginoon sa panibagong bukas. Amen. So, ang pagpapakita ng anghel kay Jose ay nagpapakita din sa atin na araw-araw merong gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Yung ating pagiging masunurin. Para maganap yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Kasi pag nasa Panginoon ka, maganda ang tulog. Magandang tulog. Bakit? Payapa ka Payapa yung puso mo. Unlike nung wala ka sa Panginoon, minsan pag natutulog ka, yung mga galit mo, minsan nadadala mo pa sa panaginip mo Yung galit na galit ka sa tao, pati siya napapanaginipan mo pa Hindi ba? O kaya, may mga gustong-gusto ka sa na-desire ng puso, kasi napapanaginipan mo yun Amen? So, anahin natin na sa ating panaginip, andun ang Diyos, mangusap ang Diyos. Amen? Upang sa ganun, sa araw-araw nating ginawa ng buhay ng Panginoon, masasabi natin na kahit sa panaginip, nandoon yung peace of mind. Paggising mo, nandoon pa rin yung peace of mind. Kahit tulog ka na, nandoon pa rin yung peace of mind. Peace of mind. Amen? So, pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kasi, si Maria, si Jose, sila ang mga first servant ni Jesus Christ. Kahit sila ang naging naatasang maging magulang ni Jesus, sila yung unang nagpakita ng pagiging masunurin sa kalooban sa plano ng Ama sa Langit. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa Langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na maging masunurin kami kamukha ni Jose. Na kung ano man naging plano mo para sa kaligtasan ng sangkatauhan na isugo mo ang Panginoong Hesus ay naging masunurin si Jose. Panginoon, alam namin na yan ang nagiging balakid, ang pagiging pasaway namin, matigas ang ulo, matigas ang puso, kaya hindi kami nakakasunod sa iyong kalooban. Lord, patuloy ko dinadalangin ng mga taong kahit sa pagginaginip ay walang peace of mind, na kahit sa panaginip, hindi sila magkaroon ng katahimikan. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko na ang gospel na ito sa araw na ito ay magbukas sa aming espiritu na kinananaginip kami o hindi. Ang mahalaga, lagi kaming nandoon ang desire namin na sumunod sa iyong kalooban. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. So marami pong salamat sa pakikinig ng Thursday Gospel. Pakishare na lang po itong gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat bilang pagsunod po natin sa Great Commission, pagpapalaganap ng mabuting balita. And of course, ibibigay ni Lord ang December 19, 2025, Friday Gospel. Sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. To God be the glory.